Alamin natin ang latest mula kay Edniel Parosa. Ayan, Edniel, panibagong resupply sa iyong inisyon. Iba pala yun. Tagumpay ilang araw matapos maispatan ang malaking usok sa BRP Sierra Madre. Ha? Nasunog yung BRP Sierra Madre? O kaya nagluluto sila doon? Ayan. Baka gano'n lang, nag-init. Ganun ba? Nag-overheat? Nag-init ng pagkain. Ano ba talaga? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister L, tagumpay na naisagawa ng sadatahang lakas itong panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Ilang araw lamang matapos maispatan itong malaking usok sa BRP Sierra Madre. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, walang untoward incident sa rotation and resupply mission ay sinagawa kahapon Marso 4. Ito ang ikalimang sunod na RORE mission na walang nangyayaring insidente gaya ng harassment mula noong July 2024. Katuwang ng AFP ang Philippine Coast Guard sa operasyong pagpapakita umano ng commitment na panatilihin ang presensya sa West Philippine Sea. Nakompleto ang RORE kasabay ng pagkumpirma ng Philippine Navy kahapon na may usok nang nakita sa nasabing warship, bagay na nakuha ng video ng Chinese media na CGTN. Pero paglilinaw ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa WPS, bahagi lamang ito ng fire drill ng mga sundalo noong Pebrero 28. Wala namang nasaktan sa nasabing aktibidad na ginawa para matiyak ang survivability at operational readiness ng sakyang pandigma. Tinawag ding deceptive messaging o mapanlinlang ni Trinidad ang ipinahayag ng Chinese State News na nagdudulot ng polusyon ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ito sa Edniel Parosa. Teka, wag ko nang paalam. May tanong pa ako, Edniel. Ayan, ano na ang latest dun sa missing fighter jet ng Philippine Air Force? Lakay, may focus ng area itong search and rescue team ng Philippine Air Force. Kung matatanda kahapon ay inireport natin na sa area ng Bukidnon, Lakay, nagpa-rescue yung Philippine Army dahil mayroon na silang parang week, ilang araw na ito, ilang linggo na operasyon laban sa malaking grupo ng CPP, NPA pang natitira. Teka, sandali. Ba't may nag-aalam dito? May fire drill ba tayo? May fire drill ba? Ba't tumutunog yung kalimbang natin? Tumutunog yung kalimbang. Sandali, Edniel. May fire drill yata rito sa atin eh. May fire drill ba? Meron ba? May nanigarilyo. May nag-microwave. Nakasagap na lang. Usok. Ayan na nga bang sinasabi ko. Sabi ko eh. Yung mga naninigarilyo doon sa Manila Bay. Akala ko may usok pa rin sa Ayungin Shoal eh. Ayan. Yung sa FA-50, bago i-deploy yung FA-50 ay humingi ng rescue ang Philippine Army, in particular yung 4th Infantry Division dyan sa Bukidnon dahil may matagal ng operasyon laban sa malaking grupo ng CPP-NPA dyan sa nasabing kabundukan area ng Bukidnon. Aba? Ang binabanggit ng Philippine Air Force. Ganun na ka-sophisticated ang mga armas ng NPA, kaya na magpabagsak ng fighter jet? Kung sa bahagi Lakay na Air Force yung tatanungin, tikumpare ng kanilang bibig. Kung Bukidnon nga yung tinutukoy nilang area of focus. Pero hanggang kahapon ay yung kung tawagin na yan, ay signal ba? Long locator ng mga piloto ay nag-iinit pa ng signal hanggang kahapon. So, inaalap natin kung nakapag-eject sila kasi yung FA-50 Lakay, modernong modernong aircraft, meron niyang kapasidad para mag-eject din ng seats para doon sa mga piloto sakali mo magkaroon ng malfunction. So, alamin ng Air Force kung yung nakikita nilang signal, yun ba ay lokasyon lamang ng piloto o yun din ba ay crash site ng FA-50. Pero ang tagal, Edniel, ilang araw na yan, di ba? Kailan nga, Edniel? Kahapon ba o ng isang araw? Kahapon lang Lakay. Kahapon lang ba yan? Kahapon lang Lakay, oo. Di ba na isang araw pa yan? Kahapon Lakay. Lakay ng March 3, so kahapon ng ating gabi. Yung FA-50 natin. Mahal niya na, 700 plus million ang isa. Ganun siya kamahal, Edniel, So, ito ba ang first time na nagkaroon ng insidenteng ganito dyan sa Philippine Air Force na involve ang FA-50? Na galing South Korea. Ayan na. So, tama ka, Sister L. Ito yung first major incident na nagkaroon dito sa Philippine Air Force. Kalapat
ang total natin FA-50 fighter jet, 12 lamang. Tapos may paparating pa tayo from South Korea. So yung 12 natin, ayan na, nawalan pa tayo ng isa. So tingnan natin kung sana mahanap pa rin. At of course, tama yung binamagit nyo kanina, ang safety o yung priority ngayon is yung safety nung dalawang sakay Piloto. ng FA-50. Okay, sana nga na-misplace na aeroplano at safe yung mga At safe ligtas yung mga dalawang piloto. Na-misplace sa Bukidnon. Nag-hiking lang daw sabi nung ibang nagko-comment kasi Ano? yan sa Bukidnon, baka daw nag-hiking lang. Nag-hiking. Nag-bakasyon. Ano ba talaga? Na-misplace, nag-hiking. Magaganda lang kayang magaganda ang bundok dyan sa Bukidnon. Talagang dinadayo ng mga turista. Sige, tawagan si Senator Mig Subiri, taga Bukidnon, at saka si Governor Joe Subiri-Big. Ayan, paikutan na helicopter ang buong probinsya ng Bukidnon. Okay. Ulitin lang natin kayo bago tayo magpaalam. Ang Philippine Air Force ay mayroon ng iisang area na iniisip o inaalam ko ito yung posibleng pinagmulan o pinaglandingan nitong nasabing aeroplano, pero sa kanilang bahagi ay wala pang kumpirmasyon kung ito nga ba yung area ng Bukidnon kung saan nagpasaklolo ang Philippine Army. Teka, balik sa inyo, Lakay. Edniel, hindi ba nasagap nung radar ng US na nakabantay dyan sa West Philippine Sea? Walang ganong impormasyon, Lakay, pero speaking of US, satellite, parang ilang weeks ago may balita rin tayo na yung cargo, yung isang kinontrata ng US Indo-PACOM sa Mindanao area din yun bumagsak Maguindanao naman. Itong aeroplano rin ng Indo-PACOM. Talagang siguro kapag lumilipad pa south yung ating mga aeroplano, parang may something dyan sa signal dyan. Kasi communication ang unang nawala. Pero hopefully, tama itong nasasagap na Air Force at may signal pa rin yung ating mga piloto. Balik sa inyo, Lakay. Maraming salamat, Edniel.